At sa puntong ito, makakausap naman natin si Senador J.V. Ejercito na bahagi naman ng mayorya at pumalit kay Senador Risa Hontiveros bilang chair ng Committee on Health sa Senado. Magandang umaga po sa inyo, Senator Ejercito. Yes, magandang umaga sa iyo, Cara, kay Howie at sa taga-panood at taga-pakinig. Okay, sir. Sabi po ni Senate President Coco Pimentel, decision daw ng majority yung nangyaring balasahan sa Senado kahapon. Pwede niyo bang ikwento sa amin paano narating itong desisyon na ito na tanggalin yung mga committee chairmanships from some of the Liberal Party senators? Well, alam mo, Cara, kwento ko lang siguro sandali, no? Medyo nalulungkot din ako personally sa nangyari dahil bagamat nagkaroon ng rigo doon, no? Natanggal ng mga taga-Liberal Party sa mayorya, naging maganda naman kasi ako personally maganda ang naging working relationship ko, no, sa kanila. Tulad kay Senator Bamakino, for instance, bagamat kami hindi magkapartido kahit noong nakarang administrasyon, ako'y nasa minority, we conspired, Cara, no? Kami po yung nagpasa ng Sangguniang Kabataan Reform Bloc at ganoon din kay Senator Hontiveros, maganda rin ang working relationship. And as well as Senate President Pro Tempore, Catherine, who has treated me very well kahit na ako'y nasa minority noon. Na medyo nalulungkot ako sa pangyayari. Pero ito po ay gusto ko lang linawin, Cara, na ito yung decision ng majority, no? At wala akong impluwensya ang Malacanang neto, no? Sa totoo lang, kami mismo ang nag-usap kasi ang nangyayari parang pakiramdam ng marami. Ito lang yung na tuwing nagbobotohan ay mukhang hindi kami magkasama lagi, no? Ng aming ilang kasamahan, no? Lalo na ng mga taga-Liberal Party. So yun po ang nangyayari. Kumbaga, ang sabi nga ni Senate President Coco Pimentel, we have to already define the lines, no? Sa ngayon. Pero alam mo, Cara, sa akin in a democratic system, very essential naman ang role ng ng minority, no? Lalo na kung ito'y aktibo. So, ganito talaga ang demokrasya, no? Talaga nangyayari itong mga ganitong bagay. Okay. And jumping off from that, sinabi nga po kasi ni Senator Francis Pangilinan na nangangamba siya na baka ma-compromise nito yung pagiging independent ng Senado. What is your reaction to this? Hindi naman siguro, Cara. We all know for a fact that the Senate has always been considered as the last bastion of democracy, no? Na bagamat marami sa amin sa majority, Cara, ay kami po'y marami sa amin taga-suporta ng Pangulong Duterte, that we will maintain our independence, no? Na bagamat supportive kami sa kanyang programa, no? We are pro-progress, pero kung meron kami nakikitang mali ay hindi naman namin ito papalagpasin, no? For instance, Cara, kwento ko na rin sa iyo, yung aming pong bloke, no? Meron kaming bloke na yung tinatawag namin seat base, no? Senator Villanueva, Gatchalian, Zubiri, Angara, at ako po. We have decided at kami po yung nagkasundo na we will be pro-progress, no? We will support the Duterte administration dahil sila po ang nabigyan ng mandate, no? Siya po ang nabigyan ng mandato ng Sambayan ng Pilipino for the next 6 years. Pero kung may nakita naman kaming hindi ka nais-nais at kung may hindi maganda, ay kami po ay pupunahin po namin yan. Okay. We will be independent. Okay, Senator, alam naman natin na hindi naman ito yung unang beses na nagkaroon ng dissent from some of the Liberal Party senators. Pero ano po yung trigger kung bakit po nagdesisyon na yung majority to strip them of their powers sa committee chairmanships? Was there a particular incident na nag-trigger nito? Yung pong pagbobotohan namin sa tungkol kung papayagan sila Cañas mag-testify, hindi po yun ang punto. Ang punto po ay nagkaroon kami ng caucus, which is supposed to be confidential, no? Kaya nga po sa lounge kami nag-usap-usap, no? That's exclusively for the senators, Cara. Talagang walang pwede pumasok doon. Dahil nga, pag may pag-uusapan kami, it should be among ourselves, no? At ang nakakalungkot, Cara, ng a few minutes after kami nag-caucus, ay lumabas na kaagad in full details, no? So masama talaga ang loob ng marami sa mga majority senators sa nangyaring yun, no? Parang pakiramdam nila, mahirap na kung yung trust. Alam mo naman, trust is very essential.
in any partnership. So, pakiramdam ko, yun ang talagang Trigger. huling last straw. Last Okay, straw. okay. Sir, linawin ko lang po. So, after po ng botohan, doon sa pag-testify nitong si Las Cañas, nagkaroon ng caucus. Aba. Tapos, Yun na yung caucus. Na-caucus mismo alright. yung botohan. Okay, tapos, Kaya nga po may pumasok para we should talk about it among ourselves. And Okay. decide. Kaya lang, at ang a few minutes ikinasama ng after, loob ng majority ay, lumabas ka agad, no, in full details, yung manner of voting at kung sino yung mga bumoto. okay. Medyo yun ang sa tingin ko I think that was the last to. Pero Gama Makara ay again I would say that medyo malungkot ako sa nangyari, especially ako yung isa sa mga nakatanggap ng bagong committee, yung Committee on Health, no, which Yeah. was held by Senator Tiveros. And I really like working with her, no, na ako, in fact, ay hindi ko talaga expected na magiging maganda ang aming working relationship. Kaya parang nalulungkot ako na ako sa akin pa napunta yung committee niya, no? But just the same, we still hope, no, that we can still work together. And Senator Pamakino, kahit na nag-usap kami kahapon, na kahit na nagkahiwalay na kami ngayon, we will still continue to work, no? As kasi doon naman yung SK Reform Law, kahit ako yung nasa minority noon, sila yung nasa administration noon, we were able to pass it. So, I'm hoping that this will be a more colorful Senate this time. But yung ano lang to, kumbaga political political maneuverings, but yung siguro yung personal, yung friend, yung aming working relationship, Okay. dapat hindi naman masira. Alright, back to the issue of Las Cañas. Tuloy pa rin po ba yung nakatakdang testimonya ni dating SPO3 Arturo Las Cañas sa Senado? Well, sa napag-usapan, yung huli ay tutuloy, no? Kasi actually, Cara, I would want to explain, no? Kaya po ako nag-abstain kasi may punto naman po talaga na huwag na sanang i-hear. Kasi he went to the Senate under oath, tapos ngayon babalik siya ulit na sabihin, binaliktad niya lahat. So, it would be a bad precedent, no? Yun ang punto ni Gordon. Pero at the same time, Cara, ayoko naman hindi rin maganda na ang Senado ay maukusahan na to concealing the truth, no? Okay. So, yung ako naman, Cara, kaya ako nag-abstain, if you notice, kahit yung mga hearings, yung mga kay investigations, pati kay Senator De Lima, no, I did not participate kasi sa tingin ko, marami pang bagay na dapat pagtuunan na pansin, especially yung infrastructure development, lalo na yung railway system na akin po tinutulak. Baka kasi malimutan. I think this is Alright. also equally important. Okay, sir. Pero matutuloy pa rin po ba yung testimonya? Dahil tapos na yung botohan at pumayag na yung body na pakinggan ulit itong si Las Cañas? Or may possibility na I think ma-overturn? mukhang ganun. Mukhang matutuloy naman. Kaya lang kasi ang question dyan, kasi po, Cara, kumbaga ethics-wise, nahira ito ng Committee on Justice, no? Which is under Senator Gordon. Ngayon po, sa bago na pag-usapan, it will now be heard by Committee on Public Order under Senator Ping Lacson. Right. So, parang bad precedent talaga Kasi, kumbaga, nahira na yan. Dapat doon din sa committee yun. Kaya lang, Senator Gordon has already made it known that he does not want to hear already. No? So, pero malamang ay mukhang kausap ko si Senator Lacson kahapon, mukhang patutuloy naman yan. Ayusin lang natin yung intricacies at yung mga nangyari kasi dahil yung protocols, ika nga, kasi nga na-hear na yan sa kabilang committee. Alright. So parang hindi maganda na i-hear naman sa kabila naman. Okay, sir, I Ayusin just need to ask you this kasi kayo po yung bagong chairman ng Committee on Health. At alam naman po natin na si Senadora Risa Ontiveros na dating chairman nitong Committee on Health, ang kanyang advocacy ay she sees the drug problem as a public health issue, not a peace and order issue. Kayo po, ano po ang standing nyo dito? Well, I would treat it both, no, as a public order and peace and order issue, public health and peace and order issue. Kasi, Cara, you must remember, I was a former mayor, and as such, ay medyo alam ko na talagang problema sa peace and order ang drugs, no? Marami talagang maraming instances, maraming mga situations na involved ang mga drug users, no, sa mga krimen. Pero on the other hand, yung sa rehabilitation and yung preventive at iba pa, it becomes a health issue also. So medyo challenge talaga to, Cara.
no, the drug problem that is prevailing right now. Kung alam mo, kung hindi si Pangulong Duterte ang naging Pangulo, marahil di natin nalaman yung magnitude, no, yung kung gaano kalaki problema ng drug problem. And I don't think the government alone can do this, no, kasi this is a socio-cultural problem, Kara, medyo mabigat na problema ito. Hindi kaya ng ahensya ng pamahalaan. It has to be a concerted effort of everybody. Kasi hindi lang ito yung enforcement, hindi lang yung paghuhuli, pati yung rehabilitation, yung prevention at yung rehabilitation, yung treatment, no? Will also be a challenge considering, Kara, that millions, no? 3 to 4 million drug users ang ating kinakailangan ma-rehabilitate. Alright, Senator, some sectors are calling for na ibalik itong Oplan Tokhang. In fact, si Senador Alan Peter Cayetano nagkaroon ng talumpati and isa ito dun sa kanyang mga tinalakay. Kayo po, personally, sa tingin nyo, dapat po bang ibalik itong Oplan Tokhang? Alam mo, Kara, again, I'll speak on experience sa mayor. Kami po we were not remiss in our duties in fighting against this drug menace. But again, yung magnitude, we didn't realize na ganito kalala na international drug syndicate ang kalaban po natin dito because the Philippines has become the drug transshipment and drug hub of their operations, no, in Southeast Asia. So, ang alam din natin, Kara, na alam mo naman ang isang user, pag tumigil, no, isang singhot lang yan, balik ka agad yan. So, I am concerned and we will not tolerate or approve of extrajudicial killings. But I do not want at the same time the momentum or the war against drugs to stop, no. Pero siguro meron siguro admittedly may mga ilang miyembro ng kapulisan na nag-abuso dahil sa all-out support ni Pangulong Duterte. I hope na itong pag-step back ng ilang buwan, no, nag-step back sa war against drugs dahil yung Oplan Tokhang natigil. I hope na when they resume, they would know already that they cannot abuse, no, yung suporta ng Pangulo dahil sa war against drugs this time. Naniniwala naman ako, Kara, based on experience din, na mas marami ang ating kapulisan ang matino. No? Iilan lang naman yung bad eggs na sumisira sa imahe. And this time, ayun lang, yung ang concern ko, Kara, yung war or yung momentum against this war against drugs should not stop kasi hindi ito mauubos eh. We have to really put an end to this drug menace. Okay, and with that, maraming salamat po sa inyong panahon, Senador J.V. Ejercito. Kaugnay ng Rigodon sa Senado, makakuusap natin si Senador Bam Aquino. Magandang umaga, Senador Aquino. Good morning, Howie. Magandang umaga. Yes, gusto ko lang sabihin sa mga kapuso, maaari rin kayong lumahok sa ating diskusyon. I-tweet lang ang inyong mga tanong gamit ang hashtag na AskNTG. Senator Aquino, inasahan ba ninyo ang mga mosyon ni Senador Manny Pacquiao kahapon para isa-isa kayong tanggalin sa leadership position sa Senado? Well, nung mga maybe about 1:30, Howie, namin na Senator Bam, nawawala kayo sa linya. Susubukan namin kayong balikan. Iginit ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang kinalaman sa pagkakaaresto kay Senadora Laila de Lima. Ayon kay Duterte, korte na ang bahala sa kaso. Tiniyak din niyang ligtas ang senadora sa PNP Custodial Center. Ito ang unang beses na nagsalita ang Pangulo kaugnay sa pagkakakulong ni de Lima. I am sure that she's 100% safe there. I think people are interested not to see her death, but to see her in prison for what she did. Okay, babalikan natin si Senador Aquino. Senador, may sinasabi po kayo bago tayo sorry naputol? about that. So meron bang indication na bago kayo tanggalin sa leadership position na mangyayari ito? Well, Howie, nung mga 1:30, no, medyo may mga rumors nang umiikot. So pagdating namin dun sa plenary, parang alam na rin namin, no. But before 1 o'clock, umaga ng Monday, hindi talaga namin alam na gagawin yun ng majority sa amin. Okay, sinabi nyo na
if this is the price to pay for talking against violence in this administration, I'd gladly pay the price. So, tiyak kayo na yun ang dahilan, no? Dahil naging vocal kayo against EJK. Of course, it's not a coincidence that this happened shortly after itong People Power commemoration sa EDSA, na naging medyo may confrontation between the Duterte youth and some members of the, kumbaga, yung nag-commemorate nga ng People Power. Well, Howie, when we joined the majority nung pasimula nung 17th Congress, ang usapan namin why we supported Senator Pimentel is that we wanted to see an independent Senate. Ibig sabihin yan is that every senator will be given the chance to speak out on issues, sometimes agree with the administration, sometimes disagree. Paminsan-minsan magde-dissent, paminsan-minsan sasang-ayon. Yun yung aming definisyon ng isang independent Senate, no? And we thought that that was how it was, no, until yesterday na tinanggal na nga kami. At nung nalaman namin yung rason ng majority, it was because palagay ko, sabi nila na nag-agree na talaga on almost everything, no? They said that there were times when we weren't siding with the majority, kailangan na kaming, and I guess being with us was untenable for them already. Kumbaga, tinanggal na nga talaga kami. Okay, pero ano bang ibig sabihin ng pagiging miyembro nyo ng... Senator, yes, nagiging choppy kayo ulit. Narinig nyo ba ako ngayon? Yeah, Howie. Okay, subukan ko magtanong ulit, no? Okay, sorry, Howie. Go ahead. Yes, sorry. So itong pagiging majority nyo sa Senado, what did it mean for you? Was there anything that you agreed on with the administration? Yes, nung simula nung 17th Congress, Howie, yung agreement namin was that we will push for an independent Senate. No? Ibig sabihin nun, yung bawat senador will have the space na mag-dissent on certain issues, mag-cooperate on other issues. At yun naman talaga yung tradisyon ng Senado ever since, no? Na independent yung ating Senado. Just na kung ba't kami tinanggal, and I made the manifestation yesterday, hindi dahil sa performance ng aking committee or ng aming mga komite, kung hindi dahil, sabi nga ng majority, kailangan sumasang-ayon na kayo sa mga desisyon namin. And when that happened, I guess it means na they're really clamping down on dissent. Ayaw talaga nila yung may sarili kang pananaw sa mga bagay-bagay, kailangan sumasang-ayon ka dun sa iba pa. And then I guess it was really time na tanggalin kami at lumipat na kami sa minority. Okay, pero isn't it, shouldn't that be the way it really is sa Senado? Na kapag hindi kayo nag-agree sa ibang polisiya ng administrasyon, ay talagang kailangan nasa minority kayo? Well, alam mo, Howie, no, in the Senate, we've always had a tradition where every senator, sabi nga nila, 24 independent republics, may kanya-kanyang pananaw yan sa mga bagay-bagay. We're all voted with a national mandate. So, mahalaga sa amin na meron kaming pananaw na mahalaga sa iba't ibang mga bagay. No? And that was when we entered the majority at nung sinuportahan namin si Coco Pimentel noon, yun yung usapan namin, that we will push for an independent Senate. And that at times, we will dissent, at times, we will support the administration. And that's how it's been until yesterday. So, palagay ko, nung nag-iba na nga yung dynamics namin at nagsabi sila, kailangan talaga, mag-comply ka, kailangan sumunod ka, kung hindi tatanggalin ka, tinanggal na nga kami. So, in that sense, I guess, baka nga it's better this way. And in fairness naman, I think we will continue our stance against the death penalty. We will continue our fight against the lowering of the age of criminal liability. Itutuloy naman namin yung mga polisiyang yan. Kaya lang ngayon, itutuloy namin siya bilang minority, hindi na bilang part of the supermajority. Okay, sabi nyo, hindi naman kayo tinanggal dahil sa inyong performance. What do you think was the trigger for why this happened yesterday? Well, maraming triggers. We know, we have the Las Cañas hearing up and coming. We had the EDSA celebration. There were a number of may mga referrals, no, na naging decision namin na hindi sumang-ayon dun sa may mga kasama. I think halo-halo na lahat yun eh. Palagay ko, no, halo-halo na lahat yan. And I think the majority is clamping down on members of the majority who don't always agree with everything that they want. And kasi kami na yun. Kumbaga, kami na yun. At sample na nga kami by taking us out of of our committees. Okay, some people are saying na finally magkakaroon ng opposition. So, are you now, do you now comprise the opposition? Yes, because we're in the minority and clearly the majority didn't want us there. If
again, we're here because of political reasons at dahil hindi kami sumasang-ayon sa lahat ng mga gusto ng administrasyon, the way it was before was that pwede ka namang mag-dissent even if you're in majority. But now, it's very clear na kung mag-dissent ka, kung meron kang sariling pananaw sa mga bagay-bagay, kailangan tanggalin yung majority and we'll fulfill that role in the minority. Okay, napag-usapan niyo na ba kung sino ang mamumuno sa bagong minorya? Hindi pa, Howie. We haven't really talked about it yet. At meron ba kayong planong magpulong bilang Liberal Party? Ano yung roadmap ahead? Yes, well, we have a series of caucuses and meetings today. So, yan yung mga isa yan sa mga bagay na pag-uusapan din natin. At posibleng pagbotohan na sa Kamara ang death penalty bill bukas. So, matatag ba yung stand ng Liberal Party rito? Alam ko, ang karamihan sa inyo ay opposed sa death penalty. Yes, well, I can speak for the Senate. I can't really speak for Congress. But sa Senado, it's still at the committee level and we will continue to engage in the committee hearings there. Okay, maraming salamat, Senador Bam Thank you, Aquino. Howie. Salamat. Thank you. Why don't you ask them? Diba? Hindi naman. How could I answer you? Oh. Pero sir, how do you feel about it, sir? Sorry? How do you feel about it na ganun ang nangyari kanina? Nothing. We are not copy to call. This is a numbers game. They have the numbers. You know, just for the record, the LP supported Senate President Coco Pimentel when we organized the 17th Congress. That's on record. We offered him 6 votes at that time, and part of the reason, part of the votes that he got, the first 13 votes included 6 or 7 from the LP and its allies. So, do you see them being ungrateful? Just the reality of politics. Or the Senate President did not fight for you? No. Again, I said, this is part of our life in the Senate. Sir, barely a year pa lang po. Sorry? Sir, barely a year pa lang po sa 17th Congress pero may mga major organizations now. What does it say about the leadership of Senator Coco? I would rather leave that to those who reorganized us out of the Senate to answer. Wala pala silang utang na loob, sir. Sir, automatic, so no, hindi na kayo maging member ng CA, no? You will No. The CA membership is based on a party affiliation. There's nothing to do with that. And so is the membership in the SET. It's based on party affiliation. So, sir, from here on, We are in the minority. will there be tougher scrutiny or bills being... There has always been scrutiny, whether we are part of the majority or part of the minority. We will always scrutinize the bills that are being presented. Will you make life harder for them? We will do our job as a senator. Sir, parang hindi nyo, sir, na-anticipate kasi mukhang, yun nga, nagbilang na sila, may 8 sila. So, hindi nyo na-anticipate na darating dito sa ganitong point. Bilang ko na yan. Ba't hinintay nyo pa, sir? So, hindi rin kayo Bilang ko na yan. hindi na rin, sir, kayo natapatan yung number, nagbilang para wala nang ganong That's, the majority decided, so be it. When we become part of the majority, ganun din yan. So, it's just a numbers game in the Senate. Okay? Pero sir, hindi But in so pero wala naman, sir, abiso kung yung Constitutional Amendments Committee mawawala rin sa it's inyo. always, the chairmanship in the committee is always the will of the majority. It's up to them what they want to do with it. Thank you, sir. Okay? Si Senator Laila, at Pinuno, LP siya, isa siyang kritiko ng administrasyon. So, konektado yan. Pagkatapos nun, kami naman, bilang LP ng mga
at LP coalition na mga senador, tinanggalan din ng committee. So this is all, ito ay kasama sa plano dahil hindi komportable yung administrasyon sa aming pagiging kritiko sa ilang mga bagay. Inilalabas ang palagay nating hindi tamang mga patakaran at polisiya. Parang ang gusto ata administration right or wrong, no? Na hindi naman din tayo papayag sa ganun. So ito ang tinutulan din natin ng EJK at itong Marcos Berial at dahil nga rito nakita siguro ng administrasyon na panahon na para kami ay tanggalan ng mga committee ito. So, may sumaya Malacanang sa nangyari, sir? Basta, alam mo, Malacanang, administrasyon, isa lang yan, di ba? Isang ano yan, meron silang mga allies dito, meron silang kaalyado dito sa Senado, at lahat yan ay tumatugma. So you felt betrayed by your colleagues who voted to... Hindi. Alam mo, nakadalawang term na ako, pangatlong term ko na ito. So, we saw it, we saw the writing on the wall. Ika nga, na talagang hindi sila papayag dahil sa ating pagiging, sa ating pambabatikos sa ilang mga patakaran ng pamahalaan, lalo na dito sa extrajudicial killings, pati dito sa death penalty, kasama din yan. Tapos yung mga botohan sa Senado, no? If you will remember, kami yung bumoto na kailangan si Las Cañas ay imbestigahan ng Senado. Merong ilan sa majority na talagang sa administrasyon na hindi natuwa yan. Bago nun, yung pag-imbestiga ng immigration, initially ayaw imbestigahan yan. Kung maalala ninyo, ayaw imbestigahan yung corruption ng mga deputy commissioner na konektado rin sa Malacanang. Kami rin ang nagtulak na magkaroon ng investigasyon dahil nga nire-refer sa Committee on Civil Service, pero sa huling banda, nag-hearing din, no? Ang Blue Ribbon Committee. Napalagay natin hindi mangyayari kung hindi kami nagtulak na magkaroon ng investigasyon doon. Sir, anong next move ng minority or what can be expected of the Well, minority? nag-usap kami kanina ni Senator Trillanes, Senator Drilon, myself, Senator Bang. Of course, we will have to get the manifestation ni Senator De Lima and we'll take it from there. Initially, sinabi on the floor ang magtatayong minority leader ay si Trillanes. Nung nag-usap kami, sabi namin lahat, no? We will find a consensus. Actually, nagpapasahan kami. Ikaw na. Si Frank pinasa sa akin, ako pinasa ko kay Bam, si Bam pinasa ulit kay Trillanes, si Trillanes pinapasa sa amin. So, parang basketball. Hindi. So, sino likely na? Wala pa. We will see. At least, makikita mo na walang nag-aambisyon, no? At lahat ay willing to give way. So, magandang simulain yan. Sir, sa development, what does it tell you about the leadership of Senator Pimentel? Well, obviously, he has to toe the line. Ang concern natin dito talaga yung independence ng Senado. Ito ba ay nakukompromiso na? Dahil sa napakaraming taon, the Senate has always been a bastion of independence, no? And a check and balance sa ating executive department. So, yun ang concern natin. Nawawala na ba ang pagiging independente ng Senado at magiging sunod-sunuro na lang ba ang Senado sa exekutibo, no? Anong pakiramdam niya, sir? Basta hindi kami papayag. Pero susuportahan natin pa rin yung mga palagay natin patakaran na makakatulong sa bansa at sa ating mga kababayan, pero tututulan natin yung mga patakaran na palagay natin ay hindi tama. Pero compromise ang independence ng Senate ngayon? Yes or no? Well, alam mo,
itong administrasyon kasi na ito, hindi sanay sa kritisismo at mga batikos. So, siyempre may epekto rin yan sa Senado, lalo na dun sa mga sabihin na natin ayaw, no? Na banggain o ayaw bumatikos dahil baka sila ay malagay sa alanganin. No? So sa atin, kasama ito sa ating trabaho, wala namang perpektong administrasyon. Lahat ng presidente ay nagkakamali at lahat ng presidenteng na katrabaho natin at nakasama natin at naging tinutulan natin, lahat sila may kakulangan. Kaya nga nandyan ang Senado, nandyan ang judiciary para magkaroon ng check and balance. No? Mababantayan ang kapangyarihan ng bawat isa para hindi nagkakaroon ng pang-aabuso. So, saan na-compromise naman yung independence ng Senado? Saan nangyari yun? Well, it is disturbing. No? Itong latest development ay very disturbing dahil sunod-sunod na yan. Kinulong si Senator De Lima, tapos tinanggalan tayo ng ating mga komite. Pero Saan ang kasunod na yun? Kung sunod-sunod, ano kasunod na? well, yung ito pang isa, yung hindi lang after kinulong si Senator De Lima, tinatakot na si Senator Trillanes na siya naman ang susunod na ikukulong. No? At ito ay talagang sa aking palagay walang talagang hindi tama yung ganyang klaseng bitiw na salita na nanggagaling sa Department of Justice Secretary. Siguro kung nagmamarket sa kalye yan, o kaya isang leader sa barangay, o kaya leader sa mga NGO, pwede yan. Pwede niya sabihin yan. Pero pag ikaw ang Secretary of Justice, bakit mo tatanungin sa publiko kung sino ang dapat isunod na ikulong? Meron tayong sistema ng katarungan, meron tayong due process, meron tayong impartial trial, na lahat yan ay karapatan ng ating mga mamamayan that these are enshrined sa ating saligang batas. Sir, what time did you learn that there was a caucus or you knew in advance of that? Pagdating ko na lang dito. Although last Saturday, nag-usap na kami ni Senators Drilon, Ontiveros, and Aquino. At sinabi nga namin at nagkaroon kami ng understanding and na maaring dumating sa ganito. So tinatanggap natin itong pangyayaring ito, hindi kasama ito sa larangan ng ating pagseserbisyo. Pag tayo ay naninindigan at hindi nagsusunod-sunuran, ay mangyayari ito. At this will not stop us, no? From speaking out. Baka nga mas mapalakas pa ang hanay. Mas mapapalakas na nga ang hanay ng minority dahil dati 3, ngayon 5. At least, I think, if only for that, this is a good thing. Tingin niyo, sir, part dito ng plan para ma-delay or maharang yung pag-testify ni Las Cañas? Wag sana. No? Tingnan natin, dahil ang commitment nila ay mag-hearing base sa boto. No? Unless pagkatapos ito, humingi sila ng panibagong boto. Wag naman sana dahil anong nangyari rito? Nung una, nagdesisyon, oo, tapos mamaya magbabago, wag naman sana. Sir, ano masasabi niyo? Baka sabihin, nagdesisyon na ilalabas, tapos biglang katakataka, biglang nagbago isip. Anong dahilan? No? Sinong pinoprotektahan doon? Bakit gustong itago ang katotohanan? Wag naman sana. So babantayan natin yung Las Cañas testimony na yan dahil ang desisyon sa caucus niyan dapat marinig ang kanyang testimony dahil seryoso ito. So, ano masasabi mo ngayon sa composition ng Senate? Sa majority? Well, ang masasabi ko lang ay ganyan ang Senado. May mga pangyayari dahil sa takbo ng politika.
Pero sa atin, huwag mag-aalala ang ating mga kababayan, hindi tayo matitinag, ika nga. This is the price we have to pay for our being independent at pagpupuna sa ilang mga palagay namin hindi tama. So, sabi ko nga, hindi naman pwedeng administration right or wrong. Dahil lahat naman ng administrasyon mayroong mga kakulangan. Sir, yung as Liberal Party President, yung mga LP allies na po sa House, should they also vote from the majority? Well, we're actually meeting them tomorrow. This was already set prior to this latest development. But precisely, as party leader, I felt we have to be a step ahead in terms of being able to draw yung ating consensus, support, consultations. So hindi pa man ito nangyari, nakaschedule na kami bukas. May meeting. Pag sa chairmanship niyo sa iba pang committee? Mananatili din sir. Wala akong ibang committee. Agriculture. Yun din ang isa sa nakakalungkot dahil siyempre malapit sa akin ang agrikultura at yan ang ating advokasya. So like yung kay Senator ba, may economic affairs? Paano yung ibang? Yung isang committee lang ang tinanggalan. Yung isa ma-retain. Yes. Isa lang pala sa inyo. Sa ngayon. Ako tigdadalawa kayo. Hindi, ako isa lang ang tinanggap ko kasi sabi ko masyadong malawak yung agriculture. So, pero sir, yung constant amendments kay Senator Julon, hindi tinanggal. Hindi tinanggal. No? So, nasa kanya pa yun. Yung kay Senator De Lima, yung electoral reforms, hindi rin. Ay, hindi na. Tinanggal na siya to justice siguro. At wala namang minanifest. So, tuloy pa rin ang kanyang chairmanship ng electoral reforms. Unless otherwise decided by the majority. So, ganun na sa atin. Ang concern lang natin talaga, yung independence ng Senate ba ay nakukompromiso na? Ang Senado ba ay patungo na dun sa magbubulag-bulagan, magbibingi-bingihan? Wag naman at hindi tayo papayag. Kinakailangan manatili ang pagiging independent ng Senado. Kinakailangan manatili ang pagiging vocal sa mga issues na palagay natin na hindi tama. Yun. bakit pa-question pa yung compromise naman? Tingnan natin kasi kung alibawa tuloy-tuloy naman ang hearing ng Las Cañas, kahit paano nakikita na hindi tayo hindi natin tinatakpan ang katotohanan. So wait and see tayo. So hindi niyo nakakasabi ng Selecta, sir, tungkol din sa bakit siya? Nagkausap na kami. Hindi, siya na lang ang tanongin ninyo. Sa ibang balita, idinipensa ni Senate President Coco Pimentel ang ipinatutupad na pagbabago sa ilang committee chairmanship sa Senado. Ayon kay Pimentel, naapektuhan ang trabaho sa Senado dahil sa malabong linya sa pagitan ng mayorya at minorya. Ang detalye kunin natin mula sa aming kasama, si Ria Fernandez. Ria? Yes, Princess, mas makakamit ng Senado ang legislative agenda nito kung bibigyan din ng kung sino-sino ang mga miyembro ng mayorya at minorya. Ito ang tugon ni Senate President Coco Pimentel matapos ang nakagugulat na balasan sa Senado kahapon kung saan pinalitan sa kanilang pwesto at komiteng hinahawakan sina Liberal Party Senators Franklin Drilon, Risa Ontiveros, Bam Aquino at Francis Pangilinan at kalaunay lumipat ang mga ito sa minority bloc. Sa kanyang statement, blurring of the lines ang sinabing dahilan ni Pimentel kung kaya't nagpasya ang karamihan ng mga senador na magsagawa ng reorganization. Naapektuhan na rin kasi ang trabaho sa Senado sa puntong nakokompromiso pati ang interes ng publiko. May mga pagkakataon daw kasi na imbes na magkaisa ang majority bloc ay nauuwi ito sa pagkakawatak-watak. Gayunman tiniyak ni Pimentel na mananatiling independent at tapat sa tungkulin bilang last bastion of democracy ang Senado. Itinanggi naman ni Senador Manny Pacquiao na may kinalaman ang Malacanang sa nangyari kahapon.
hindi rin daw totoo na ang botohan sa pagdinig ng Senado kay dating SPO3 Arturo Las Cañas ukol sa di umano'y DDS ang dahilan. Kabilang si Pacquiao sa mga nakipagpulong noong nakaraang Martes kay Pangulong Rodrigo Duterte bago niya hilingin sa Senado kahapon na bakantihin ang mga pwesto ng 4 na LP senators. Anya, tanging mga hakbang lamang para matugunan ang mga suliranin sa bansa ang kanilang napag-usapan ng Pangulo. Sa bahay na raw niya noong linggo kasi napagpasyahan ang reorganization kung saan nasa 15 senador ang dumalo. Sa kabila nito, Princess, hindi naman totally tinanggalan ng boses ang LP sa Senado dahil si Senador Ralph Recto ang pumalit kay Drilon bilang Senate President Pro Tempore. Nananatili rin ang Constitutional Amendments Committee kay Drilon, Science and Technology kay Aquino, Women kay Ontiveros at Electoral Reforms kay Senadora Laila de Lima. Mula rito sa Senado, ako si Ria Fernandez para sa PTV News. Maraming salamat, Ria Fernandez.